Good day mga pare, at ngayong araw tapos na ngayong ating pang-apat na design. At inakala ko pa nga na ito yung pinaka-challenging na design. Nung iisa lang yung nakatayo na paa. Pero ito, tapos na. Kaya pupurohan na natin para sa ating finishing. Tara, let's go! Bali, yung gamit nga pala natin dito is yung purong simento para magiging makinis yung ating project. Kumbaga, ito na yung magiging finishing niya. At pagkatapos na ipuruhan, kunting liha na lang. At ngayong araw mismo, umpisahan natin yung ating panglimang design. At kinuha ko na ngayong insaktong sukat ng magiging katawan ng ating design. At sa ngayon, lagaring baka lang muna yung gagamitin natin. Kuha nung di pa dumating yung in-order nating grinder. At pagkatapos nating naputol, ibibend lang natin. Isasakto lang natin sa bilog ng katawan ng ating design. Maraming salamat nga pala sa nag-sponsor ng ating pang-bending. Thank you very much, Gauraniel. Napakalaking tulong ng binigay mo sa akin. At pagkatapos nga natin na i-bend, simbolin na natin dito para mabuo na yung katawan ng ating design. Medyo madali lang pala yung design natin ngayon. At sa dinami-dami ng ginawa kong flamingo, medyo nasa ulo ko na rin yung itsura ng project natin. Kaya medyo madali na lang para sa akin. And to be honest, di pa pala ako expert sa paggawa ng mga ganito. Kumbaga sa mga manok, sisiw pa lang ako. Kaya sa mga expert dyan, pasensya na kung may nakikita kayong mali sa mga ginagawa ko. Comment na lang para maitama ko. At sa porsyong ito, gumupit na nga pala ako ng screen wire dito. At ito yung magsisilbing palanggan ng ating semento. Di ko nga lang alam ang sukat ng butas ng screen na to. Basta ang alam ko lang, mahal kita, walang biro. At binalutan ko na rin pala lahat ng skeleton ng ating project. At bali yung usapan nga pala namin dito, 3 feet yung magiging height ng ating project. Pero syempre nakadepende pa rin sa akin. Kasi binibagay ko siya sa magiging hugis ng ating design. Kaya expected na may susobra sa 3 feet yung ating design. At sa porsyong ito, inumpisan ko nang buuhin yung ating design. Pag nagbubuo nga pala ako ng mga ganito, lagi kong inuunang buuhin yung katawan para mas madali kong mabuo yung ulo ng ating project. At pag naguhulma naman ako ng mukha, lagi ko rin inuuna yung mata para mas madali ko rin makuha yung forma ng mukha. At ito nga pala yung reference natin. At di man siya perfecto para sa akin as artist, di ko talaga binibitawan yung project natin. Kung ako mismo di nakukubensi na astig yung gawa natin. Dahil pag di ako nakukubensi, nako, inuulit ko talaga yan. At abutan pa tayo ng ilang buwan. Kasi syempre, mahirap nang mapahiya. Kasi nga, binabayaran tayo ng malaki sa ating mga ginagawa. Kasi sinasigurado ko talaga yung quality ng ating gawa. Para sa akin, pag binibigyan ako ng mga project, kung sinasabi sa mga customer ko, na wag nila akong i-rush para mas magawa natin ng mas maayos yung ating project. Kumbaga, tinatapon ko na yung quantity at tinihila ko naman yung quality. Kasi nga, pangalan natin yung nakasalalay dito. Kaya mahirap nang madungisan. Kaya sinisiguro ko talaga na maayos yung gawa natin. At time check, alas 4 na ng hapon. Ito namang natapos din itong gawa natin. At sa porsyong ito, tinatanggal ko na yung mga bubong nakadikit dito. At ito na nga, natapos na. Napakastig naman ang dating. At thank you very much nga pala sa mga viewers na umaabot dito. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. At kita-kits sa next video. God bless us all. And I love you all.